Naku, na-scam ako! Sa panahon ngayon, karaniwan ang marinig o mabasa ang linyang ito. Dahil makabago na ang pamamaraan ng pagsasagawa ng mga transaksiyong pinansyal, ang mga masasamang loob ay nag-adjust na rin sa makabagong paraan ng panloloko at pagnanakaw. Kaya naman dapat, maging alerto tayo para protektado ang ating perang pinaghirapang ipunin. RCBC Discardtech values your protection and security. Kaya narito ang mga iwas digital scam tips para masigurong hinding-hindi ka maloloko. Narito ang ilang mga uri ng scams na dapat mong iwasan kaya maging listo. Text scam. Mga text messages na humihingi ng personal na impormasyon, bank account, credit card details, at iba pa. Laging maging alerto kung makatanggap ng message sa hindi kilalang number. Huwag basta-basta maniniwala o ma-pressure na magbigay ng personal na impormasyon. Phishing. Mga kahinahinalang email messages na humihingi rin ng personal na impormasyon, bank details o password. Kadalasan, mukhang legit ang pagkakasulat nito at may pinapabuksang link patungo sa isang fake na website. I-check ng mabuti kung galing sa inyong bangko o legitimate na sender ang email message. Kung ito ay may mali-maling spelling, tila ba minamadali kayo at walang contact information ng sender, malamang ito ay scam. Huwag na huwag magbibigay ng personal na impormasyon kagaya ng password o mag-click ng mga link. Phishing. Ito naman ang mga voice calls o voice recording na maaaring tumawag sa cellphone number at magpanggap na empleyado ng bangko o iba pang kumpanya para manghingi ng personal na impormasyon. Tandaan, ang iyong bangko ay mayroon ng mga personal mong impormasyon sa kanilang record noong magbukas ka ng account. Kaya naman hihingin lang nila ang mga ito kung ikaw mismo ang tumawag sa kanila bilang verification. I-verify ang identity ng mga tumatawag sa pamamagitan ng paghingi ng kanilang pangalan at ID card. Pwede mong tawagan ang kumpanyang sinasabi nilang pinagtatrabahuhan nila para makumpirma. Kapag hindi naging maingat sa pagbibigay ng impormasyon, maaring gamitin ng scammer ito at magpanggap bilang ikaw at makapangloko ng ibang tao. Huwag na huwag magpo-post online ng picture ng inyong ID, ATM, credit cards, o billing statement na kita ang inyong address. Mag-set up din ng multi-factor authentication sa inyong mga accounts, kagaya ng one-time password o OTP, security questions, at text alerts na magsasabi sa inyo kung merong nagaganap na transaksyon sa inyong mga cards. Ano ang dapat gawin kapag ikaw ay na-scam? Para sa mga produkto at serbisyo ng mga bangko o iba pang financial institutions, i-report ito sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Tandaan, mag-isip ng mabuti bago magbigay ng personal na impormasyon o magbigay ng pera kanino man. Kapag kaduda-duda ang transaksyon, huwag ma-pressure at agad na magdesisyon. Maglaan ng oras para mag-research o magtanong para makumpirma ang sitwasyon. Pwede ring humingi ng tulong sa mga eksperto. Huwag magpaloko, maging scam alerto.